Upo ka na. Tapos na. Isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Blessed morning po sa mga kapatid natin dyan sa lugar po ng Pilipinas. At tayo po ngayon ay narito sa Door of Faith, Kuwait, sa pangunguna po ng ating pong District Supervisor kay Pastor Luis Bailon, kasama ng mga kapastoran at kabuong kapatiran dyan po sa Pilipinas at dito naman po sa Kuwait sa pangunguna po ni Pastor Mark Dikila. Salamat po sa Panginoon at sa umagang ito tayo po ay manalangin bago po tayo mag-aral po ng kanya pong mga salita. Aming Diyos na dakila sa lahat, kami po ay lubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan, katapatan, na inyo pong pinaranas sa sangkatauhan. At isa kami, Panginoon, na nakasumpong ng inyo pong biyaya. Salamat, Panginoon, sa inyo pong dakilang pag-ibig na aming pong nararanasan. At alam namin, Panginoon, na sa buhay ng bawat isa na tinawag niyo sa pamamagitan ng mabuting balita, ay patuloy niyo po, Panginoon, na iniingatan ang bawat isa sa amin. Pang kami, Panginoon, ay madatnan niyo sa pagbabalik niyo, Panginoon, na walang kapintasan. Salamat po, Ama. Samahan niyo po kami, pangunahan niyo po kami, Banal na Espiritu Santo, sa aming pong pag-aaral ng inyong pong mga salita. Sa ilaman pong papuri, parangal po dakila pagsamba, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God, purihin ang Panginoon at tayo po ay muli mag-aaral po ng salita ng Panginoon sa aklat po ng 2 Peter chapter 1 verse 1 hanggang 4. First, sa 2 Peter, ikalawang Pedro, chapter 1, verse 1 to 4. At ang gagamitin ko pong salin ay ang ASND. Salamat sa Panginoon, sabi ng salita ng Panginoon, mula kay Simon Pedro, na lingkod at apostol ni Jesucristo, mahal kong mga kapatid na kabahagi sa napakahalagang pananampalataya na tinanggap din namin, ang pananampalatayang ito'y ibinigay sa atin ni Jesucristo na ating Diyos at tagapagligtas dahil matuwid siya. Sa verse 2, sumainyo nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan dahil sa pagkakilala ninyo sa ating Diyos at Panginoong Jesucristo. Sa 3, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan at kabutihan. Sa verse 4, at sa pamamagitan din nito, ipinagkaloob niya sa atin ang mahalaga at dakila niyang mga pangako. Ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan ang mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. Amen. May sounds po ba? Amen po ba? Mayroon po bang sounds, mga kapatid? Paki-confirm po. Hallelujah. Praise God. Check mo nga dyan, kung meron sounds. Hindi, dyan lang. Sige. Kaya pinamagatan po natin itong precious gift from God. Amen. Kaya sabi sa unang binasa natin dito sa verse 1 ay
sinasabi dito sa verse 1, mahal kong mga kapatid na kabahagi sa napakahalagang pananampalataya, like a precious faith, no? Pinakamahalagang gift na tinanggap natin sa Panginoon. Kagaya ng sinasabi ni Apostol Pedro, na napakahalagang pananampalataya na tinanggap din namin. Amen? Tinanggap natin. O tinanggap namin. Sabi sa MBB version, para sa inyong lahat na tulad nami tumanggap ng napakalagang pananampalataya. Kung meron man tayong tinanggap na mahalaga ay sa Diyos ay walang iba kundi yung pananampalatayang meron tayo. Amen. Kaya nga po, like a precious faith. Very precious siya. Bakit po siya precious? Alam natin na sa ang ebidensya na tayo tumanggap ng pananampalataya, isa sa makikita natin sa sinasabi ng Biblia, basahin po natin ng Roma chapter 10 verse 17. Sabi dito, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Alam po natin to, ang talatang ito. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Amen. Sila Pedro, sila Pablo, mga alagad ng Panginoong Jesucristo, sila po ay maliban kay Pablo, nakasama nila ang Panginoong Hesus nung ang Panginoong Hesus po ay bumaba at nagkatawan tao, nangaral ng Panginoon at nakasama ng mga apostol. Amen. Nakita nila kung paano ang Panginoon kung paano ibinahagi ng Panginoon ang mabuting balita o ang salita ng Diyos nung siya po ay nasa lugar po, nang bumaba po siya sa Israel. Amen. At nasaksihan po yun ng mga lingkod ng Diyos, ng mga apostol. Kaya naman, maging si Pablo, na tinawag ng Diyos, kaya naisulat niya po ito para sa mga taga-Roma, na sinasabi niya dito ay, ang pananampalataya po ay bunga ng pakikinig. At ang bunga po ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral kay Kristo. Magkakaroon ng faith o pananampalataya ang isang tao, amen. Ito ay sa pamamagitan ng mapapakinggan niyang pangangaral tungkol kay Kristo. Amen. Kaya tayo na nakarinig ng mabuting balita, masasabi nating tumanggap tayo ng isa pong precious gift mula sa Diyos. Amen. Isang mahalagang pananampalataya. Purihin ng Panginoon, kung meron man tayong tinanggap sa Diyos, una ay itong pananampalataya. Kagaya ng sinasabi dito sa ating sa text natin na kinuhanan, pananampalatayang mula sa makatarungang Diyos. Amen. Ang Diyos na makatarungan, pinagkalooban tayo ng pananampalataya at natanggap natin ito sa pamamagitan nung meron pong nangaral ng mabuting balita na may isinugo ang Panginoon upang tayo makapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Kaya sabi din po ng John chapter 20, sa John chapter 20, verse 30 hanggang 31, sabi dito, isa pong sinabi ni Apostol Juan, marami pang himala ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi na nakasulat sa aklat na ito. Sabi sa 31, ang mga nakatala rito ay isinulat upang sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, amen, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Amen. Isinulat daw ang aklat na ito upang tayo ay sumampalataya na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Amen.
at upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan. Sapagkat alam natin ay tinuturo ng salita ng Panginoon na kay Kristo ang buhay. Amen. Kaya napakahalaga po ng tinanggap nating mula sa Diyos itong napakahalagang pananampalataya. Amen. At alam natin bakit ang pananampalataya ay precious or napakahalaga. Sapagkat consider natin yung pagtingin ng Diyos sa katulad kay Abraham. Alam natin to mga kapatid, si Abraham na siyang tinawag na sumampalataya sa Diyos. Sabi ng Hebreo chapter 11, ng Roma chapter 4, basahin natin sa Roma chapter 4 verse 3. Sabi dito, ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. Amen. Ano sinasabi sa kasulatan? Sabi sa Roma chapter 4 verse 3, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. Ano pong kasunod nito? At dahil dito, siya'y itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Amen. For what saith the Scripture? Babasahin ko pa sa English. Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Amen. Sa mababang salin ng English, sa ESV, for what does Scripture say? Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. Yan po yung view ng ating Diyos, ng ating makatarungang Diyos, sa isang taong katulad ni Abraham na sumampalataya sa Kanya. Amen. Itinuri siyang ng Diyos bilang isang taong matuwid. Amen. At sabi rin sa Hebreo chapter 11, Hebreo chapter 11 verse 1 and 2, alam natin to sa mga nag-aaral sa salita ng Panginoon, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao, kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Amen. Kaya bakit napakahalaga bakit napaka-precious ng faith? Sabi sa English, why is this faith precious? O bakit halaga ng pananampalataya? In God's view, si Abraham ay itinuring matuwid dahil po sa kanyang pananampalataya. Sabi sa Roma, yung binasa natin kanina. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao nung una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Amen. Kaya sabi ni Pedro, sa binabasa natin, para sa inyong lahat na tulad namin tumanggap ng napakalagang pananampalataya mula sa makatarungan Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Kaya sa pangalawa, sabi dun sa teksto natin sa 2 Peter chapter 1 verse 2, sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkilala sa Kanya at sa ating Panginoong Jesus. Amen po. Kaya sabi dito, grace and peace multiplied. Sabi dyan sa English, kung mabasahin natin sa English, grace and peace multiplied. Amen. Kaya, paano po mangyayari ito? Paano ito makakamtan? Katulad siya sabi ni Pedro, sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya, sa ating Diyos, ang tinutukoy dito, at sa ating Panginoong Jesus. Amen? Kagaya na sinasabi, sabi ng salita ng Panginoon sa Mateo chapter 5 verse 45,
Basahin natin. Sa Mateo chapter 5, verse 45, mabilisan na po natin. Upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinapasikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya ng sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. Ano po ibig sabihin nito? Lahat ng tao sa mundo ay makakaranas ng pabor, amen, mula sa Diyos. Matuwid man o hindi matuwid. Ngunit, kagaya ng binabasa natin dito, pagpapala at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoon. Paano po sasagana sa atin ang pagpapala at kapayapaan? Amen. Sabi ng Ephesians chapter 1 verse 3, sa Efeso chapter 1 verse 3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Amen. Paano sumagana sa atin ang pagpapala at kapayapaan? At makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Yung mga tanging nakipag-isa lamang sa Panginoong Jesucristo ang siyang makakaranas ng spiritual blessing. Katulad ng sinasabi ni Pedro na pagpapala, amen, na sumagana ang pagpapala sa pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Amen. Kanina sa Mateo chapter 5 verse 45, as a result ng nais na Panginoon na makaranas ang mga tao ng kapayapaan at pagpapala, ngunit sa mga nakipag-isa lang kay Kristo, ang siyang makakaranas na sinasabi dito sa Ephesians chapter 1 verse 3 ng mga pagpapalang spiritual at makalangit dahil sa ating pong pakikipag-isa kay Kristo. Amen po mga kapatid. Kaya hindi po lahat ng tao ay ganun-ganun ay pare-pares po ng mararanasan sa Panginoon. Liban na lang sa katulad siya sabi natin kanina na yung favor na nagmumula sa Diyos. At pinapasikat daw niya yung araw sa mabuti at masama, at ngunit kakaiba itong mararanasan ng mga nakipag-isa kay Kristo. O yung tinatawag ito multiplied. The blessing are multiplied, sabi doon sa English, in the knowledge of God and Jesus Christ. Yung pagkakilala sa Panginoon. Kapag nakilala mo ang Panginoon, amen, ibig sabihin, sinasabi ni Pedro dito, sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus, sasagana yung pagpapala at kapayapaan. Purihin po ang Panginoon, at makakaranas lang po niyan ay yung mga nakipag-isa lang kay Kristo. Praise God. Kaya sabi sa verse 3, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. Nasusundan niyo po ba? Ang text natin ay 2 Peter chapter 1 verse 3 na tayo. Hanggang 4 lang po ito. Babasahin ko ulit, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng Kanyang karangalan at kabutihan. Life and buhay at pagiging maka-Diyos, ang sinasabi dito. Magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na maka-Diyos. Amen. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay na maka-Diyos. Amen? Kaya, paano natin ito naranasan o mararanasan kung tayo ay nagpapasimula sa Panginoon? Kaya sabi ng Colossus
Sige, basahin po natin. Magbibigyan tayo ilang talata. Colossus chapter 2, verse 12 hanggang 13. Sa pamamagitan ng bautismo, nilibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig. Ano po? Dahil sa ating pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Amen. Sabi sa verse 13, kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Amen. Karoon tayo ng buhay dahil nangyari ito at nakamtan natin ito dahil sa ating pagkakilala o sa ating pakikipag-isa sa Panginoon na siyang tumawag sa atin. Purihin ng Panginoon. Sabi dun sa upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. At nangyari po yung mga kapatid nung tayo po ay nakipag-isa. Amen. Tumanggap tayo ng pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. At naranasan natin itong paano tayo dito sa binabasa natin, paano tayo mamumuhay ng maka-Diyos na. Dahil tayo po ay, amen, nanalig sa Kanya na muling bumuhay sa ating Panginoong Kristo. Amen. Nabautismuhan daw tayo sa ating pakikipag-isa sa Kanya. Kaya sabi pa rin po ng Titus chapter 3, sa Titus or Tito chapter 3, verse 4 to 5, ngunit nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, sabi sa 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin, sa kanyang habag o awa. Tayo ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu. Purihin po ang Panginoon. Amen? Dahil po yun sa kapangyarihan ng Diyos na siya pong nagbigay sa atin, amen, ng panibagong buhay. Amen. Kaya yung buhay na ito na meron tayo, amen, yung tinanggap nating buhay dahil sa Panginoong Kristo, amen, tinanggap natin ito ng kapangyarihan ng Diyos, at ito yung nagtuturo sa atin upang makapamuhay na tayo na maka-Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi sa verse 4, sa paraang ito'y binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako. Amen. Dakila at napakahalagang pangako. Bilang huling talata, sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutang ito, upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Amen. Sabi sa English ay great and precious promises. Dito sa verse 4. Purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ng Acts, basahin natin ang Acts chapter 10. Ilang talata na po ito at mananalangin tayo. Sabi sa Acts chapter 10 verse 43, isa sa mga pinangako na sinabi ng mga propeta. Tingnan niyo po siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran. Amen. Ito ay na ipangako
ng mga propeta. Kaya nga naisulat, tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Noon pa ay naisulat na, sa lumang tipan pa lang. Amen. Basahin ko po ulit ha. Siya ang tinutukoy ng mga propeta. Sino po yun? Nung isinulat ng mga propeta, tumutukoy ito kay Kristo. Amen. Sabi, to him all the prophets bear witness that everyone who believe in him receive forgiveness of sin through his name. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Natatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Amen. Noon pa lang na naihayag na ng mga propeta bago pa dumating ang ating Panginoong Jesucristo na prophesize na. Amen. At ito ang isa sa mga mismong Diyos ang nagsabi. Amen. Sa lumantipan pa rin, basahin natin ang ilang talata na po ito at mananalangin tayo sa Isaiah chapter 41 verse 10. Ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasan kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Precious promises. Amen. Kung meron mang napakagandang o napaka-precious na promise, ito po ay nagmumula sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. Kaya sabi din ng ating Panginoong Hesus sa chapter 7, alam natin ito mga kapatid. Sa aklat ng Juan, chapter 7, 37 to 39, sabi dito, sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nakuhaw ay lumapit sa akin. Amen. Mismo ang Panginoong Jesus na nagsasabi. At ang lahat na nananalig sa akin ay uminom, sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin, dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Praise God. Amen. Amen po ba mga kapatid? Kaya napakaganda po ng tinanggap natin. Hindi po matutumbasan ng anumang bagay sa mundong ito. Una, tinanggap natin ay yung napakahalagang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya tinanggap natin, makakamtan natin ang mga pangako ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Minsan nga, nagkakaroon tayo ng kagalakan o na-hype tayo kapag nangako sa atin yung mga katulad natin na kalibel lang natin ng mga tao. Like for example, sa mga kumpanya, nangako sa mga nagtatrabaho, nangako ng pagtaas ng sahod kung sino man nagtatrabaho. Amen. O kaya naman, isa sa mga mahati sa buhay na nangako na may sorpresa or ano pa, yung ating mga parents, no? May papamana ako sa iyo, anak. 'Di ba na nagkakaroon tayo ng kagalakan kapag nakakarinig tayo ng ganun. Pero ito mga kapatid, salita ng Panginoon mismo nagpapahayag sa atin. Amen. Sa parang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako. Napakahalagang pangako ang sinasabi po dito. Upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito. At upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Purihin po ang Panginoon. Bilang pagtatapos, dito po tayo sa aklat ng 2 Peter pa rin, chapter 3, verse 13.
Naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katwiran sapagkat ganoon ang kanyang pangako. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Amen. Ayaw mag-amen ng mga kapatid natin dito. Amen. The new heavens and new earth. Promise yet to be received. Tatanggapin natin sa hinaharap. Praise God. Kaya, alam niyo po, yung mga nagagalak lang po nito mga kapatid, yung talagang may malapit na relasyon sa Panginoon. Alam niyo po, tulad na natutunan ko dito sa mga lingkod ng Panginoon, na kapag sinasabi po ng pastor na about ano yung mga pangako ng Diyos, dapat daw nagagalak tayo. Papasalamat sa Panginoon. Kasi hindi tayo karapat dapat, makasalanan tayo. Katulad ni Abraham, itinuri lang matuwid dahil po sa kanyang pananampalataya. Unang tinanggap nating mahalagang pananampalataya ay iyon mula sa Panginoon. Kaya anuman ang sasabihin ng talata o kasulatan from Genesis to Revelation about promise of God, praise God. Walang katulad po yun. Salamat po sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, na dakila sa lahat. Salamat po, Panginoon. Una, Panginoon, sa tinanggap namin pong kaloob ng pananampalataya na amin pong nakamtan o tinanggap mula po sa inyo. Nung sandaling meron pong nagpahayag sa amin ng salita mo, nung sandali, Panginoon, na meron kayong ginamit na instrumentong mga lingkod mo upang kami, Panginoon, ay akayin sa pananampalataya sa Panginoong Yesus. Salamat po aming Diyos. Hallelujah. Ito yung pinakadakila po na pinaka-precious na tinanggap namin mula sa inyo, Panginoon. At dahil dito, na amin pong tinanggap na pananampalataya, the author and the finisher of our faith, ay tiyak kaming makakamtan namin, ay tiyak kami, Panginoon, na kami ay naging matuwid na po sa inyong harapan at nakaranas ng pagpapatawad sa aming po mga kasalanan. And yes, tatanggap din, Panginoon, ng mga pangako niyo, Panginoon. Kagaya ng mga naisulat sa mga aklat na ito, Panginoon. Salamat po aming Diyos. Hindi namin lubos maisip na dahil lamang po, Panginoon, kami na mga kasalanan ay tumanggap ng kaloob ng pananampalataya ito. Hallelujah. Ay pinigyan nyo rin, Panginoon, upang makabahagi kung ano ang meron sa aming pong Panginoong Yesus. Kaluwalhatian at kapangyarihan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at ito yung magtuturo sa amin araw-araw upang makapamuhay kami na maka-Diyos sa inyo pong harapan. Salamat, Lord. Patuloy po kaming, Panginoon, nagpapalinis at humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pong mga pagkukulang sa inyong harapan. Salamat po, Ama. Lord, patuloy niyo po, Panginoon, pagpalain ang kabuuan ng iglesia mo. Sa lahat po ng mga nagtitiwala sa inyo, sa aking mga kapatid, sa lugar ng Pilipinas, at sa bawat bansa, Panginoon, na kung saan ay meron kayong iglesia at mga lingkod niyo, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. At patuloy kaming lumago sa pananampalatayang aming pong tinanggap mula sa inyo. Pagpalain niyo, Panginoon, ang kabuuan ng mga kapastoran, magmula sa Masaredo family, sa mga kapatid namin, mga manggagawa, sa bawat sulok at panig ng bansang na pinaglagyan mo, Panginoon, upang i-proclaim ang salita mo at ipalaganap ang mabuting balita. Salamat, Ama, at kayo po ang laging maging dahilan. Hallelujah, ang mga salita mo, yung aming pong pagkakilala sa inyo, yung aming relasyon sa inyo. Hallelujah, nagawin namin ng higit ng pinakamainaw at mabuti
Hallelujah. Ang aming pong buhay sa paglilingkod sa inyo. Salamat, Ama. Purihin ka, dakilain, sambahin. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Lahat po tayo magsabi na, Amen. Praise God. Salamat po mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Diyos at palakasin tayo at samahan sa lahat ng ating pong gagawin.